Lumapit siya sa kanila habang tumitingin-tingin pa rin sa paligid na umaasa makikita si Raya para ma-counter niya kaagad ang mga spell na balak nitong ipatama sa kanila. Gusto niya rin kumilos na mag-isa para mapaamo na maaga ang puting dragon. Siguradong nasa paligid lang si Raya. Kutob ng hari. Sige na, lumayo na kayo rito. Susubukan ko siyang lituin hanggat may oras. Magiging madali para sa atin na makalayo kapag ako ang gagawa niyon. Wika ni Javier. Ano? Hindi pwede. Papatayin ka lang niya. Tutol agad ni Haring Jericho. Subalit umiling si Javier at sinabing kaya niyang protektahan ang sarili laban kay Raya. Ang mahalaga makatakas kayo at makarating sa lawa. Kailangan natin magawa ito kung gusto mo pa makabalik sa iyo si Michelle. Sambit ni Javier. Pero ikaw lang ang nakakaalam kung nasaan ang mangkukulam. Saad naman ni Haring Jericho. Makinig ka na lang, Jericho! Matigas na sabi ni Javier. Umungol ng malakas si Medusa habang pinapaligiran sina Javier sa batuhan. Lumipad ito palayo nang makita niya agad kung saan nagtatago ang tatlo. Ilayo mo na si Reyna Michelle, kamahalan. Tatakpan ka namin at susunod lang kami sa inyo sa kabilang bahagi ng bundok. Saad naman ni Elias. Sinabi niya kay Haring Jericho na mawawala ang pinagpaguran nila kung hindi niya madadala ang Reyna sa Cauldron of Arian Arhod. Sige, aasahan ko kayo roon. Mag-iingat kayong dalawa. Alis na ako. Iniwan ni Haring Jericho ang dalawa na bitbit pa rin si Reyna Michelle sa kanilang mga bisig. Manatili ka rito. Ililihis ko ang dragon. Wika ni Javier. Javier, hindi mo kaya yun. Pigil naman ni Elias. Alam ko ang ginagawa ko, Elias. Basta manatili ka lang dito at susubukan ko siyang paamuhin. Bagamat tumutol si Elias, lumabas pa rin si Javier sa batuhan at pumunta sa gitna ng daan. Pumihit ng lipad si Medusa nang makita si Javier. Pagkatapos ay lumapag ito ng dahan-dahan sa lupa para lapitan si Javier. Nang ilang dipa na lang ang kanilang pagitan ay gumamit ng kapangyarihan si Javier sa pamamagitan ng sariling Dragon Tongue upang utusan sa Medusa na itigil ang kanyang pag-atake at umalis na. Sumunod naman ito kay Javier matapos maunawaan ang kanyang mga sinabi. Agad lumipad palayo si Medusa nang ito ay itaboy ni Javier. Pagkatapos ay binalikan agad niya si Elias para kunin ang mga gamit nila at makasunod kay Haring Jericho na kasalukuyang tinatahak ang cauldron. Ano nangyari, Javier? Tanong ng nagtatakang si Elias dahil wala man lang siyang nakitang galos kay Javier. Halika na! Sagot lang ni Javier matapos maisukbit ang lahat ng mga bagahe sa likod niya. Pero ang dragon, alanganin si Elias na lumabas. Wala na siya. Kailangan na nating umalis dito. Ani ni Javier. Hindi na umangal si Elias at nagsimula silang umalis sa lugar. Ngunit habang tumatakbo sila upang sundan sina Haring Jericho, hindi nila napansin ang biglang paglitaw ni Raya buhat sa likuran, na agad gumamit ng mahika para pagbuhulin silang dalawa. Ah! Parehong tumilapon sina Javier at Elias. Nawalan agad ng ulirat si Elias nang humampas ang katawan nito sa lupa, samantalang si Javier ay may malay pa, ngunit lubos itong nanghina dahil sa malakas na kapangyarihan ni Raya. Agad binawi ni Javier ang lakas sa pamamagitan lamang ng isang kislap na mga mata. Nakita niya si Elias na tila patay na. Gustuhin man niyang tulungan ng batang druid, ngunit sumagi sa isip niya ang propesiya. Wala tuloy siyang naging choice kundi tumayo ng mag-isa para tumakas. Hinayaan niya lang ito sa kamay ni Raya. Ngumiti lang si Raya habang tinitigan ng paglayo ni Javier na parang asong nabahag ang buntot. Hindi na siya nag-aalalang baka makalayo si Javier dahil wala naman itong pupuntahan kundi sa cauldron. Nilapitan niya si Elias na nakadapa. Javier! Nasaan si Elias? Tanong ni Haring Jericho nang makita niyang papalapit si Javier. Kiniling lang ni Javier ang ulo na sinasabing wala na siya. Malungkot na tumayo si Haring Jericho at sinikap na ibaba ang asawa niya para tulungan si Elias,
Ngunit pinigilan siya ni Javier at sinabing na kailangan na nilang makarating sa lawa ng Arya Narhod bago mahuli ang lahat. Natigilan naman si Haring Jericho. Ano bang mas mahalaga? Si Michelle o si Elias? Sambit pa ni Javier habang hawak ang braso ng hari. Pero hindi ko kayang iwan ang kabalyero ko. Tugon naman ni Haring Jericho na masama ang titig kay Javier. Nakita ko si Raya. Hinahanap ka niya. Binigyan tayo ni Elias ng pagkakataon. Hindi natin ito pwedeng sayangin. Halika na! Sabay hinila niya palayo si Haring Jericho. Walang nagawa si Haring Jericho kundi bitbitin muli si Reyna Michelle para makalayo sila kay Raya. Bukod rito, kailangan pa nilang hanapin ng mangkukulam upang maakay sila sa mahiwagang lawa at makiusap sa puting mga diyosa na ibalik ang dating diwa ni Reyna Michelle na halos pinalot na ng kamalayan ni Raya. Samantala, tumalungko si Raya at marahang hinaplos sa mukha si Elias upang ito ay magising. Dahan-dahang napamulat ng mga mata ang batang druid sabay tinignan si Raya. Bakit hindi mo pa ako patayin? Saad ni Elias. Wala sa iyo ang pakay ko, Elias. Paano kaya ito? Tayo lang naman ay isang uri. Hindi tayo nagkakalayo. Sumama ka na lang sa akin. Wika ni Raya. Napatayo agad si Elias sa narinig at umatras siya palayo kay Raya. Hindi na muli. Sambit ni Elias na matalim ang titig. Tinignang sandali ni Raya ang baluti ng batang druid. Maayos mo ngang naisuot ang proteksyon, pero alam nating dalawa kung ano ang nasa ilalim nito. Sa tingin mo ba matitiis ka pa ni Jericho kapag nalaman niya ang totoo? Isa ka sa mga kabalyero niya, ngunit sa kabilang banda ay isa ka ring mangkukulam. Panunuya pa ni Raya. Alam niyang druid ako. Balang araw malalaman niya. Pero balang araw matatanggap niya rin ito. Tugon ni Elias, napatawa tuloy ng pagak si Raya. Nagiging kaakit-akit na ang iyong mga salita, pero lubha pa rin itong delikado. Nasaan si Abner? Tanong ni Raya. Abner? Nagkunwaring walang alam si Elias. Pero hindi nito mabibilog ang ulo ni Raya dahil ayon sa nabasa niya sa sulat, dinadala ngayon ng Reyna sa cauldron upang linisin sa mahiwagang lawa ng cauldron kasama si Abner. Nagpapanggap ka pang hindi mo alam kung sinong tinutukoy ko? Sarkastikong wika ni Raya. Ito isang pangalan na ngayon ko lang narinig. Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Tugon naman ni Elias. Wala siya dito? Habang kasama ka? Saad ni Raya. Kung nandito nga siya, hindi ba natin mararamdaman ang presensya ng isang napakagaling na mangkukulam? Ano sa palagay mo? Halatang natakot at di nakaimik si Raya. Pinagmasdan lang siya ni Elias kung paano siya lamunin ng sariling takot niya sa dakilang si Abner. Kung gayon, wala ka ng pakinabang sa akin. Itinaas ni Raya ang kanyang kamay para tapusin na si Elias. Sasaktan mo ba ang kauri mo? Ani ni Elias. Natigilan si Raya. Nagalinlangan siya at naibaba niya ang kamay. Saglit silang nagtalo tungkol sa kanilang kasalukuyang katapatan, ngunit hinihiling pa rin ni Raya na malaman kung nasaan si Abner. Itinanggi muli ni Elias ang anumang nalalaman tungkol sa salamangkero, kaya naman itinaas muli ni Raya ang kamay upang hampasin siya ng mahika. Ngunit napahinto siya nang sabihin sa kanya ni Elias na umaasa itong isang araw ay mahanap niya ang habag at mapagmahal na dating pumupuno sa kanyang puso. Hindi sapat ang aking lakas para talunin ka, Raya. Pero alamin mo ito. Ang pagkamuhi na gaya ng sayo ay hindi kailanman magtatagumpay. Sana balang araw ay makita mo ang kapayapaan at pag-ibig na dating pumupuno sa iyong puso. Naniniwala ako magagawa mo iyon kung pakikinggan mo lang. Sambit ni Elias.
Hindi mapigilan ni Raya na mapaluha sa mga binitawang salita ni Elias na animoy mga bala na isa-isang tumagos sa kaibunturan ng kanyang puso na naging dahilan para kumalma ang matinding galit na bumugso sa kanyang damdamin. Dahil dito, naalala ni Raya ang dating siya na isang mahinhing dalaga at sobrang maalalahanin sa kapwa. Naalala pa niya ang mga panahon kung paano niya pagmalasakitan ng mga taong malapit sa kanya. Sunod-sunod na umago sa mga luha ni Raya sa mga mata matapos ipakita ni Elias ang dating katauhan niya. Dahil dito, nabuksan ang diwa niya tungkol sa mga nakalipas na bagay. Naaalala niya ang kanyang ama, ang kanyang mga kaibigan at kanyang kapatid na ngayoy tinalikuran siya at kinamuhian dahil sa pagkapit niya sa kasamaan. Pero habang tahimik na humihikbi si Raya, ay sinamantala ni Elias ang kanyang pagkagambala at mabilis na ginamit ang sariling mahika para patulugin si Raya. Bigla na lang nanilaw ang sklera ng mga mata ni Elias sa isang kumpas ng kamay. Kasunod ay tumalsik ng ilang metro si Raya. Agad nawalan ng malay si Raya matapos bumagsak pababa na animoy sinampal ng lupa. Matapos patulugin si Raya ay dahan-dahang ibinaba ni Elias ang kamay. Nakaramdam siya ng awa sa ginawa niya kay Raya, ngunit wala siyang choice kundi labanan ito. Maya-maya pa ay sumagi sa isip niya sina Haring Jericho. Agad niyang tinalikuran si Raya at dali-daling kumaripas ng takbo para sundan si Haring Jericho na ngayoy kasalukuyan ng narating ang maliit na lawa ng cauldron. Huminto si Javier para ibaba ang mga gamit nila pagkatapos ay kinuha niya ang sariling bag kung saan nakalagay ang susuoting gown na pang-disguise. Ito ay gaya ng inilarawan ni Tio, ang cauldron ng Arian Arhod. Wika ni Javier nang humarap sa lawa. Maingat na binaba ni Haring Jericho ang asawa sa tabi ng lawa. Nang maibaba niya ito ay tumingin siya sa paligid. Nasaan ang mangkukulam? Bakit walang bahay rito? Akala ko ba dito siya nakatira? Nagtatakang tanong ni Haring Jericho. Napalunok saglit ng laway si Javier. Inilarawan siyang mahiyain ni Tio. Iniiwasan niya ang pakikisalamuha sa mga lalaki. Palusot ni Javier. Pues kailangan niyong magmadali. Wala na tayong masyadong oras para maghintay. Maaaring magising si Michelle anumang oras. Reklamo ni Haring Jericho. Huwag kang mag-alala. Marami pa naman tayong reserba na belladonna. Pwede pa tayong maghintay ng ilang minuto. Tumakbo palayo si Javier, dala ang bag para magpalit. Pero pinigilan siya ni Haring Jericho. Hindi, wala na tayong oras para manatili rito. Hindi ko kayang ipagsapalaran ng buhay ni Michelle gayong nasa paligid pa rin si Raya. Kailangan natin mahanap siya agad. Suwestyon ni Haring Jericho. Hahanapin ko siya. Nagpatuloy sa pagtakbo si Javier ngunit nalaglag ang kanyang black dress na susuotin niya pang disguise. Nakita ito ng hari at nagtaka siya. Pambihira, kumamalasing ka nga naman. Bulong pa ni Javier sabay dinampot ang gown at ipinasok sa bag niya. Hindi mo akalain na magiging suhol ito, hindi ba? Sambit pa ni Javier kay Haring Jericho nang nakangiti. Anong pinagsasabi mo? Napakunot ang noo ni Haring Jericho. Hindi niya nagets ang gustong sabihin ni Javier. Ang mangkukulam, gusto niyang bayaran siya ng damit. Hindi siya makakapunta sa mga sayawan kung wala siya magagamit. Palusot ni Javier. Bakit naman magiging interesado ang isang mahiyaing babae sa isang sayawan? Pagtataka ni Jericho. Hindi ko alam, Jericho. Isa siyang mangkukulam. Hindi naman siya magiging normal, di ba? Tugon ni Javier at tumakbo papunta sa mabatong bahagi sa dulo ng lawa. May isang malaking bato roon at dito nagtago si Javier. Inilabas niya ang damit sa bag at nagsimulang isuot ang black dress, ngunit nakalimutang magdala ni Javier ng sinturon kaya masyadong maluwag ang damit sa kanya. Naupo si Haring Jericho sa tabi ng nahihimbing na si Reyna Michelle.
Pinagmasdan niya ang maamong itsura nito. Hindi na magtatagal, mahal ko. Babalik ka na sa dati. Pangako yan. Napatayo si Haring Jericho nang madinig ang mabilis na yabag buhat sa kanyang likuran. Ngunit nagulat siya sabay natuwa nang makitang buhay si Elias. Elias! Akala ko mawawala ka na sa amin. Sambit ni Haring Jericho sabay nagklap sila ng mga braso ni Elias. Ganoon din ako. Natutuwa ring tugon ng batang druid. Paano ka nga pala nakatakas kay Raya? Pagtatakang tanong ni Haring Jericho kay Elias. Kahit makapangyarihan siya, hindi pa rin siya uubra sa mga kabalyero ng Terraveda. Tama ba? Biro pa ni Elias. Seryoso ako, Elias. Biglang natigilan ng dalawa nang maramdaman ang papalapit na mga yabag sa kanilang likuran. Lumapit sa kanila si Javier na nag-disguise bilang isang matandang babae na tinatawag na Dolma gamit ang aging spell. Ngunit nagtataka sila sa pamilyar na itsura ng matandang babae na si Dolma. Parang sa tingin nila ay may kamukha ito. Bukod dito, nakilala din ni Haring Jericho ang black dress na suot-suot ni Dolma. Nakakapagtaka. Sinabi ni Javier na nahihirapan siyang kumuha ng damit dahil sa pagiging mahiyain sa mga lalaki. Pero paano niya nakuha ang damit na ito? Taka ni Haring Jericho. Tumaas tuloy ang isang kilay ni Dolma. Sino kayo? Anong layuning mayroon kayo sa sagradong lugar na ito? Tanong ni Dolma gamit ang boses babae. Pero mas bakla itong pakinggan dahil hindi niya makuha ng maayos ang malambot na tono ng isang babae. Hindi handa si Javier sa ganitong senaryo kaya sinubukan niyang ayusin ang boses sa pamamagitan ng pag-ipit ng hangin sa tiyan. Ngunit di ito gumana dahil wala siyang sinturon. Ikaw ba si Dolma? Ang baklitang bruwa? Sinaunang mangkukulan ng cauldron ng Arya Narhod? Tanong ni Haring Jericho. Inunat naman ni Dolma ang mga kamay para ipahiwatig na siya nga iyon. Ngunit ramdam niyang parang di kumbinsido si Haring Jericho sa pagpapakilala niya sa paraan ng pagtitig nito na animoy kinikilatis siya ng mabuti mula ulo hanggang paa habang nakataas sa mga kilay. Pinuna din nito ang maling pananamit niya. Ano bang pakialam mo? Mataray na sabi ni Dolma. Pamilyar ba siya sa'yo? Bulong ni Haring Jericho kay Elias. Parang pamilyar nga. Tugon naman ng batang druid. Anong sinabi mo? Ang kapal mo! Pinagtatawanan niyo ba ang itsura ko? Galit na tanong ni Dolma sa dalawa. Hindi sa ganun. Parang pamilyar ka lang kasi, ginang Dolma. Paglilinaw ni Haring Jericho. Itinaas ni Dolma ang kamay para hawakan ang buhok at saplot sa ulo. Inayos pa niya ang mga mata at pinaganda pa ito. Oh, ganun ba? Ano sa palagay mo ang itsura ko? Tanong ni Dolma habang pinapasayaw ang pilikmata. Ito ay napatigil sa pagsasalita si Haring Jericho. Kamahalan, nasaan nga po pala si Javier? Tanong bigla ni Elias. Napatingin si Haring Jericho kay Dolma na may bahid ng hinala at naghahandang hugutin ng tabak. Kinabahan naman si Dolma sa pag-aakalang nabuko na siya ni Haring Jericho. Hindi niya tuloy alam ang gagawin. Anong ginawa mo sa akin, lingkod? Tanong ng batang hari. Nakahinga ng maluwag si Dolma dahil akala niya ay nabisto na ni Haring Jericho ang tunay na pagkatao niya. Nako, ang batang batugal. Maingat na binaba ni Haring Jericho ang espada niya nang lumapit si Dolma. Patuloy pa ring nagtataka si Elias kung saan na naroon si Javier, ngunit tinakpan ni Dolma ang kanyang pagkawala sa pamamagitan ng pagsasabi na hawak siya bilang kanyang bihag at ibabalik din siya kapag natapos na ang seremonya. Dahil dito, nawala ang alalahanin ni Elias nang malamang nasa mabuting kalagayan si Javier. Kung papatayin mo ko, hindi mo na siya makikita. Ako ay isang matandang babae lamang.
Hindi ba natural na humanap ako ng katiyakan? Ibabalik ko sa iyo ang bata kapag natapos na ang ating mga negosyo. Ani ni Dolma. Alam mo kung bakit kami nandito? Tugon ng hari. Alam ko, walang naitatago kay Dolma kahit bangaw. Ngayon, magmadali na tayo bago magising ang iyong reyna. Ilagay mo pa siya sa gilid ng tubig. Maotoridad na utos ni Dolma na siya namang sinunod ni Haring Jericho. Binalik niya sa scabbard ang kampilan pagkatapos ay binuhat niya si Reyna Michelle papunta sa tabi ng lawa. Dakilang hari, ang mahikaw na bumihag sa iyong reyna ay talagang malakas. Maaari itong ipaglaban. Maaari itong masira, mawasak, ngunit maaari din itong manaig. Naiintindihan mo ba ito? Tanong pa ni Dolma. Naiintindihan ko. Tugon naman ni Haring Jericho. Hindi magiging madali ang pagtatangka natin. Kung mabigo tayo, tuluyang mawawala ang iyong reyna. Wika pa ni Dolma. Tahimik lang na nakikinig si Elias sa tabi. Naiintindihan ko. Tugon muli ni Haring Jericho. Mabuti. Kapag ginising ko ang reyna mula sa kanyang pagtulog, dapat siyang pumunta sa lawa sa kanyang sariling kalooban, saka lamang masisira ang gayuma. Ngunit may babala, lahat ng mahika na nagbubukod sa kanya ay lalaban dito upang pigilan siya. Paalala ni Dolma. Paano tayo magtatagumpay? Tanong naman ni Haring Jericho nang tumalungko sa tabi ng asawa niya si Dolma. Dapat maabot mo siya, Jericho. Abutin ang bahaging iyon ng iyong reyna na nananatiling di nagalaw ng kasamaan ni Raya, ang kanyang kalooban at diwa. Sambit ni Dolma. May ganun bang parte sa kanya? Saad ng batang hari. Dapat kang maniwala na mayroon. Maghanda. Kapag nagising siya, magkakaroon ka lamang ng ilang sandali para pilitin siya. Lintaya ni Dolma. Matapos matiyak na naiintindihan na ni Haring Jericho ang mga panganib na dulot ng kanilang gagawin, kabilang ang posibilidad na maaaring mawala sa kanya ng tuluyan ng reyna, ay sinimulan ng gisingin ni Dolma si Reyna Michelle mula sa kanyang pagkakatulog. Inilapat niya ang kanang kamay sa katawan ng reyna, tapos nagsimula siyang umusal ng orasyon para kontrahin ng belladonna. Gielde iktisa miole sawole gaiden aeblaese. Naninilaw ang sklera ng mga mata ni Dolma. Kasunod ay tumayo siya sa tabi ni Haring Jericho. Napatalong ko agad sa tabi ng reyna si Haring Jericho nang mapansing gumalaw bigla ang mga daliri ng asawa na sinundan ng dahan-dahang pagdilat ng mga mata. Napabalikwas ng bangon si Reyna Michelle. Gulat na gulat ito sa kanyang paligid. Nasaan ako? Anong ginawa mo sa akin? Tanong ni Reyna Michelle na naguguluhan sa mga nangyayari. Matagal ka ng tulog. Tugon ni Haring Jericho. Napatayo si Reyna Michelle nang ito'y marinig at sinubukan niyang tumakbo, ngunit nahawakan siya ni Haring Jericho. Tumulong na rin sa paghawak sa kanya sa Elias. Lumayo kayo sa akin! Sinubukan niyang tumakas pero nilubid ni Haring Jericho ang mga braso sa kanya at ginrip ang magkabilang biso ni Reyna Michelle. Nagpumigla si Reyna Michelle na makalayo sa kanila, subalit pinipilit siyang itulak ni Haring Jericho patungo sa lawa ng cauldron. Mahal ko, aking Michelle. Sambit ni Haring Jericho. Iyong Michelle? Hindi ka lang pala hangal, ubod ka rin ng katangahan. Hindi ako naging sayo at hindi magiging sayo. Sarcastic na tugon ni Reyna Michelle pero hindi ito pinansin ni Haring Jericho kahit na masakit sa kanyang kalooban na marinig iyon mula sa asawa. Dapat mapuwersa mo siya, Jericho. Aabutin mo o ang lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala. Wika ni Dolma. Napatingin sa kanya ng matalim si Reyna Michelle. Sino? Sino tong matandang payaso na ito? Anang ng Reyna.
Napataas ang isang kilay ni Dolma ngunit nagpigil ito. Minahal mo ako minsan. Hinarap ni Haring Jericho si Reyna Michelle sa kanya. Madali kang lokohin, Jericho. Niloko lang kita noong una pa lang. Tugon ni Reyna Michelle na halos duraan na sa mukha ang asawa sa pangyuyurak na ginagawa niya rito. Pero nanatili ka pa rin. Hindi nakaimik ang Reyna. Ito ay isang daya. Wala nang iba pa. Isang pagkukunwari upang ipasa ang terabeda sa nararapat nitong Reyna. Saad ni Reyna Michelle na walang patidang pagpiglas kay Haring Jericho na mahigpit na nakagapos sa kanya. Hindi ako naniniwala doon. Sagot ng batang hari. Nahihirapan si Reyna Michelle na makawala kay Haring Jericho. Mukhang wala talagang balak si Haring Jericho na pakawalan nito hanggat hindi siya natatauhan at nagkukusang loob na pumunta sa lawa upang linisin ang kanyang sarili mula sa mga Diyos ng Cauldron. Pwes, maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. Ang katotohanan ay nananatiling malinaw sa akin. Niloko lang kita at ginamit upang makamit ang layunin ko. Anas ni Reyna Michelle, ngunit nagsimula ulit si Haring Jericho na kaladka rin siya papunta sa tubig habang pilit na kumakawala ang asawa. Di naman natuwa si Dolma. Hindi! Ito ay dapat gawin sa sariling kalooban. Huwag mo siyang pilitin sa lawa hanggat hindi siya natatauhan. Kailangan kusang loob niya itong gagawin. Paalala pa ni Dolma kaya kumalma si Haring Jericho at lumuwang ang kapit niya sa asawa. Hinila niya kaagad si Reyna Michelle palapit sa kanya para magkaharap sila ng muka. Tignan mo ako. Sabihin mo sa akin ng harapan na hindi mo ako mahal. Seryosong sambit ni Haring Jericho. Ano ba? Bitawan mo ako! Pagpupumiglas ni Reyna Michelle. Jericho! Wika ni Dolma nang mapansing makakatakas si Reyna Michelle. Hinawakan ito ni Haring Jericho at muling pinaharap sa kanya. Tinitigan niya itong mabuti sa mata. Naaalala mo ba yung hiniling mong pakasalan mo ko? Naaalala mo ba yung sinabi mo? Sinabi mo, buong puso ko. Yan ang sinabi mo, Michelle. Yun ay hindi kalokohan. Walang daya, walang pagkukunwari. Napatigil si Reyna Michelle sa pagmamatigas kay Haring Jericho. Sandali itong napatitig sa malungkot na mga mata ng batang hari. Buong puso ko. Umikot si Haring Jericho at hinarap si Reyna Michelle sa lawa. Inakay niya ito ng bahagya. Buong puso ko. Sambit muli ni Haring Jericho. Ang mga salita niya ay umabot sa kaibudturang bahagi ni Reyna Michelle na nananatiling hindi tinatablan ng kasamaan ni Raya. Mula sa hindi malamang dahilan, napabuntong hininga si Reyna Michelle na tila nakaramdam ito ng kakaibang ginhawa at kusa siyang pumasok sa cauldron. Buong puso ko. Sa wakas, nagsalita rin ang Reyna ng bukal sa puso niya. Tila nawalan siya ng tinik sa dibdib. Halika. Inihayag ni Reyna Michelle ang kanyang kamay kay Haring Jericho upang akayin ito ng kusa. Nang makarating sila sa gilid ng lawa ay lumusong siya sa tubig. Nakaramdam ng kakaibang lamig si Reyna Michelle at napayakap siya sa kanyang sarili. Pinanood lang siya ni Haring Jericho habang patuloy siyang lumalakad sa gitna. Ifel gaes, gatu fram tiseli chaman, bit hire mod freo, on he funtongol, siel turswithan. Usal ni Dolma at kasabay ng paninilaw ng kanyang mga mata ay ang paglitaw ng isang puting liwanag sa ilalim ni Reyna Michelle. Nagulat si Reyna Michelle sa nangyayari. Maging sina Haring Jericho at Elias ay hindi nakaimik nang lumitaw sa liwanag ang White Goddess upang linisin ang katawan at diwa ni Reyna Michelle mula sa mga kasamaang dulot ni Raya. Matapos nito, biglang naglaho ang liwanag kasabay ng pagluwag ng hininga ni Reyna Michelle sa paglabas ng itim na usok mula sa kanyang mga tainga. Ang bulong ng mga ugat ng mandragora ay kusang humalugpos matapos itaboy ng mga diyosa ng lawa
kung saan tinangay sila ng hangin at biglang nawala sa ere. Biglang humarap si Reyna Michelle kay Haring Jericho na may malaking ngiti. Nilahad niya ang kamay sa kanya at niyakap naman siya ni Haring Jericho ng buong pagmamahal. Napangiti tuloy si Dolma na may bahid ng kilig dahil sa wakas ay nagbunga rin ng kanilang paghihirap habang si Elias naman ay pinagmamasdan lang ang magkayakap na mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, lubos na pinasalamatan ni Haring Jericho si Dolma sa kanyang mga ginawa at sinabi sa kanya na malaki ang utang na loob nilang mag-asawa sa kanya. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Kung mayroon man akong magagawa bilang kapalit, baka isang bagong damit ulit. Sambit ni Haring Jericho kay Dolma. Jericho! Nagalit si Reyna Michelle sa asawa dahil ang babaw naman ang binibigay nito na halaga sa matanda. Mahilig naman kasi siya sa damit. Katwiran ng batang hari. Sandaling tumingin sa ibaba si Dolma bago sumagot. May isang bagay pa pala. Sambit ni Dolma. Sige, sabihin mo kahit ano. Saad ni Haring Jericho. Tandaan mo kung ano ang nagligtas sa iyong Reyna. Salamang ka o pangkukulam? Tugon ni Dolma. Isang mangkukulam din ang nangkulam sa kanya. Siguro naman patas na iyon. Wika naman ni Haring Jericho. Walang kasamaan sa pangkukulam. Tanging sa puso lang ito ng tao. Ang hiling ko ay tatandaan mo ito palagi. Maikling lintaya ni Dolma. Nasa iyo ang aking salita. Ngunit nagpakita lang ng simpleng ngiti si Dolma kay Haring Jericho na bahagyang niyuko ang kanyang ulo upang ipakita ang paggalang at pagrespeto nito sa mangkukulam. Nagbow din si Elias kay Dolma bilang pasasalamat sa tulong niya at pagkatapos nito ay tinalikuran na nila siya. Nainsulto tuloy si Dolma. Wala ba kayong nakakalimutan? Napalingon si Haring Jericho kay Dolma. Iniisip kung ano ang nakalimutan niya. Chinek ni Haring Jericho kung nasa kanya ang kampilan tapos tumingin sa paligid at sinabing wala naman siyang nakakalimutan. Nagroll ang mga mata ni Dolma na mas lalong nainsulto sa sagot ng hari dahil matapos ang lahat ay basta na lang nilang kinalimutan si Javier na parang wala man lang itong naiambag sa eksena. Sa tingin ko wala naman talaga eh. Giit pa ng hari. Ang batugal na bata! Naiiritang sagot ni Dolma. Oo, tama. Siyempre, akala ko kasi iba ang tinutukoy mo. Pasensya na. Nasaan na nga pala siya? Tanong ni Haring Jericho matapos ma-realize na bihag pala ni Dolma si Javier. Tumaas lang ang mga kilay ng mangkukulam. Ang batang yun ay iyong responsibilidad, dakilang hari. Kung wala siya, malamang na nawala na rin ang iyong Reyna. Wika ni Dolma. Kumunot ang noo ni Haring Jericho na tila hindi kumbinsidong binihag nga ni Dolma si Javier. Hindi ako sigurado na ito ay lubos na totoo. Baka gawa-gawa mo lang yun. Wika pa ni Haring Jericho. Lapastangan! Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Sigaw ni Dolma. Napataas ang isang kilay ni Haring Jericho at naging skeptical sa reaksyon ng mangkukulam. Biglang kumalma si Dolma at humakbang papalapit kay Haring Jericho na may bahid ng inis. Mas malaki ang utang mo sa kanya, ngunit hindi mo lang nalalaman. Sambit ni Dolma, subalit tila hindi pa rin kumbinsido si Haring Jericho kung saan sinabi niya na bibigyan na lang niya ng isang araw na pahinga si Javier. Isang araw? Dakilang hari, makikilala mo rin ang tunay na halaga ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ani ni Dolma. Naging skeptical si Haring Jericho pero wala siyang sinabi. Sige na. Sinenyasan siya umalis ni Dolma. Tumangulang si Haring Jericho at tumalikod na silang tatlo upang lisanin na ang lugar. Nagsimula namang kumilos si Dolma papunta sa mabatong bahagi para makipagpalit ng anyo.
Subalit biglang lumingon sina Haring Jericho nang maramdaman ng pagkaripas niya ng takbo. Napahinto si Dolma at nagpakita ng awkward na ngiti sa kanila. Kumunot lang ang mga kilay ni Haring Jericho pagkatapos ay nagpasya na silang magpatuloy sa pag-alis. Dali-dali namang tumakbo si Dolma papunta sa likod ng mga bato at mula dito ay nilagok kaagad niya ang courier potion para makabalik na sa dati.